Isang magandang umaga po sa atin na sa ating sa umagang ito. O pwede mo ba palakpakan natin na ating buhay na Diyos? Ayan, no. Tayo po ay minsan pa tinipon niya sa lugar na ito para po ay purihin at sambahin ang kanyang pangalan. Ano? Pero bago tayo magsimula, kagaya nga nabanggit ng ating Ate Irene, pwede ba kaway-kaway muna yung mga nasa likod? Mga nasa likod, kaway-kaway sa nasa harap. No, at yung mga nasa harap naman, kaway-kaway sa nasa likod. Ayan. No, kahit kaway-kawayan muna tayo. We are one in worshiping our God sa umagang ito. Tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Pumalakpak tayo. Pakita natin ang kagalakan sa Panginoon sa ating pagsamba sa umagang ito. Tayo po ay bawi. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Minsan pa mga labi ko, O Diyos. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Sabay-sabay tayo lahat. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatian. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw! Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Magpakailanman. Napakasarap ang puri sa iyo, Panginoon. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas lang yung pangalan mo. Itataas ang ngalan mo magpakailanman.
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat ang Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabihin natin, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, ang buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na Katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord! Magsasaya kami sa piling mo po, Panginoon. Magsasaya kami sa umagang ito dahil punong-puno kami ng kagalakan at kami ay narito sa iyong tahanan upang ikaw ay aming sambahin at papurihan. Salamat, O Diyos, sa bawat pagkakataon na sinasamahan mo kami sa aming mga buhay. Salamat sa isang linggo na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong pagkalinga, maganda o hindi man ang mga pangyayari. Pero Lord, dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong kabutihan, narito pa rin kami ngayong umaga, Panginoon. Whatever life gives us, Panginoon, ang tanging namin magandang maibalik ay ang pagpupuri pa rin at pasasalamat po sa inyo. Kaya mo, O Diyos, na habang kami ay sumasamba, habang kami ay umaawit, Panginoon, sa inyo sa umagang ito, maging handog ito, Panginoon, ng pagpupuri namin sa iyong kabutihan sa aming buhay. Wala pong ibang naisin kami, kundi ang makasama ka at ang iyong dakilang presensya sa umagang ito. Ikaw mo ang patuloy na pumilas, O Diyos, sa aming mga buhay. Ay, may mawin. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa buhay ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Minsan pawitan na sa buhay ko. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, sa lahat ng suliranin ikaw, O Diyos, ang siyang lunas. Ikaw ang siyang lunas Sa aming mga puso, Panginoon, sa puso ko, ikaw ang nais. so ang pag-ibig mo, O Diyos, pag-ibig mo, O Diyos,
Diyos, o kay tamis. Napakasarap magmuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magmuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Amen. Napakagandang awitin. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Opo, Panginoon, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Sa pag-ibig mo, Diyos, pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sabay-sabay natin nawinin sa Panginoon. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Napakasarap, o Diyos! Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, Panginoon. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Basta't ikaw, o Diyos, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Opo, Panginoon, basta't ikaw ang aming kasama sa umagang ito, Panginoon. Naliligiran man kami ng mga alalahanin, problema ng buhay. Ito po, Panginoon, ay higit pa. Ang iyong presensya ay higit pa sa lahat ng ito. Kaya mo, Lord God, na ito ang maging pagpapala sa puso't buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, habang kami ay nagtataas ng inyong banal na pangalan sa umagang ito, Panginoon. Yes, Lord. We want to lift up your name, Lord God. Narito kami, nagpapakumbaba. Sumasamba kami, Panginoon. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha.
Iparalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, O Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Sinahanap ka namin, Panginoon. Hinahanap namin karigtan ng iyong buka, sumasamo sa iyong pagkilos. Sa sarili, Ang sarili na hangin, tanging dalangin, kami natakutin. iparanas mo sa amin, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Kami nasa Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hanggang ang aming puso, hanggang ang aming kaluluwa, Panginoon. Maranasan ka sa umagang ito, Panginoon. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. For the last time, let's sing the Lord. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Opo, Panginoon. Ang iyong talag na presensya ang bumaba, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan Bumaba ka, Panginoon. ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. No, dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan. No po, Panginoon, dakila ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. May your name be lifted high sa buhay ng iglesyang ito. May your name be lifted high sa mga pananambahan sa bansang ito, Panginoon. May your name be lifted high sa aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, na makita ng mga tao sa aming paligid ang iyong kabutihan, ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong presensya naroon ang kasagutan at katugunan sa aming mga pangailangan sa umagang ito. We want to experience you, Lord God, and we want to learn from you, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang patuloy na sumama at manguna sa buong panahon ng pagsambang ito. Purihin ka po, Panginoon, sa iyo lahat ng pataas sa pagsamba, pagluwalhati. Ito po idalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat at sa ating pong mga nanonood sa ating online service. Magandang umaga po
sa ating lahat. At sa inyong mga tahanan, saan man po kayo naroon na lugar, ang pagkilos at presensya rawari ng Panginoon ang makasama po ninyo sa inyong mga tahanan. At kami ay nagagalak na kahit na yung iba ay hindi ho natin nakakasama rito, pero through online worship ay nakaka-join po natin sila sa ating sama-samang pagsamba sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan is strengthening your grip on attitude. Ating pong basahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Filipos chapter 2, verse 1 to 4. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ng ang iba kaysa inyong sarili. 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po isandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, Ama, dahil sa kabila po ng mga nangyayari sa aming pong paligid, nararanasan po namin ang iyong paggabay, pagsama sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa aming mga sakit, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng aming mga pangangailangan sa mga panahon ito. Dalayan po namin nang patuloy mo pong ihanda ang aming puso't isipan sa iyong mga salita, Panginoon. At ikaw po ang siyang magsalita sa iyong abang lingkod. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, pag pinag-usapan po natin yung attitude, ito po ay tumutukoy sa ating paniniwala. No? Tumutukoy sa ating saloobin, sa ating mga karanasan na kung saan nagkakaroon po tayo ng mga emosyon. At ang bumuo, maaari ng ating mga attitude na to ay nagmula sa mga taong nagkaroon ng impluwensya sa ating buhay. Una po ang ating pamilya na kung saan sila po yung ating nakasama. Tinuturuan po tayo ng ating mga magulang na ang mabubuting asal. Kung meron po tayong bisita, kung meron pong matatanda, kung tayo po ay nakikipaglaro. No, habang lumalaki po tayo, lumawak po yung mundo natin. At marami po tayong mga nakasalamuhang mga tao. Nung tayo nag-aaral ng high school, nung college, may mga teacher po tayo, mga professor, na kung saan nagkaroon din ng impluwensya sa buhay natin. At sila ay nagbabahagi ng kanilang karanasan. At ang iba sa atin, pinupulot yung magagandang ginawa nila upang sa buhay naman nila ay maging maayos. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, at tayo po ay nakikinig ng mga mensahe ng mga pastor, maging sa ating mga gawain sa small group, nakikita natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon at nahihambing natin doon sa attitude na nakita natin o sa buhay po natin at nasasabi natin na yung ibang attitude na meron po tayo ay hindi tama o hindi sapat para sa isang tunay na Kristiyano. Sa Filipos chapter 1 verse 27, sabi po dito, sulat ni Pablo
sa mga taga-Pilipos. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. No, si Pablo, nung sumulat po siya sa mga taga-Pilipos, siya po ay nakakulong sa Roma. At sinabi ni Pablo kung ano yung pag-uugali na dapat taglayin ng mga Kristiyano. Ang sabi ni Pablo, mamuhay kayo ayon sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa kalagayan ni Pablo, hindi niya masiguro na makakabalik siya sa iglesia ng Pilipos. Dahil nga po siya ay nakakulong. At ang nais ni Pablo, hindi man siya makabalik, makakatiyak siya na yung mga kapatid, no, yung mga mananampalataya sa Pilipos ay maninindigan sa pananampalataya sa mabuting balitang kanilang narinig. No, sabi niya, ano man ang mangyari, tutugon kayo, taglay ang pag-uugaling tulad ng Panginoon. So, right attitude are all important. So, yung ating pong pag-uugali, ito po yung nasa front, ito po yung nasa unahan. At hindi to nakadepende sa anumang itsura po natin o posisyon natin. Dahil naniniwala po tayo, merong mga tao talaga na mahirap pakisamahan. May mga taong madaling magalit. May mga tao na ang galing magbiro. Pag biniro mo sila yung madaling mapikon. At naririnig natin, no, madalas na ang tanda-tanda mo na hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Ganyan pa rin ang iyong pag-uugali. No, alam po natin mga kapatid, na napakahalaga ng ating pagtugon, yung ating attitude sa mga tao. Sana hindi po tayo ganon. At ang mga nangyayari, no, sa ating paligid, habang tumatagal po tayong nabubuhay dito sa mundo, nakukumbinsi po tayo na wala po tayong kontrol. No? Wala po tayong kontrol sa pagtaas ng mga bilihin sa grocery. Wala po tayong kontrol sa panahon, kung babagyo o hindi. Wala tayong kontrol sa mga nangyayari sa gobyerno. No? Sa politika, wala po tayong kontrol. Pero alam po natin mga kapatid, no, na meron po tayong kontrol sa ating attitude. Pwede po natin tong baguhin upang maging tama po ang ating pagtugon. Pag tama po ang ating pag-uugali, meron pong tagumpay sa lahat ng ating gagawin. Gumagawa po tayo ng mga desisyon, no, sa araw-araw ng buhay po natin. Mahalaga, tama po yung pagpili. Tama po yung attitude na ipinapakita po natin sa buhay. At sa panahon natin ngayon, makikita po natin, ang iglesia po ay nahihirapan sa mga gawain. Ang iglesia po ay nahihirapan ipahayag ang salita ng Panginoon. Pero dahil nasa puso ng mga lingkod ng Panginoon, ng ilang mga mananampalataya sa iglesia na patuloy na maglingkod sa Panginoon, kahit na ganito yung ating kalagayan, gumagawa ng paraan, no, para ang salita ng Panginoon ay maibahagi. Kaya nga po, ang mga ilan po sa ating mga pastor, ang ilang pong mga elder, ang ilang pong ating mga kakilala na kung saan ginagamit ng Panginoon, ay mga nagkakasakit. No? Nagkaroon ng COVID. At isa po ako doon, nagkaroon din po ako ng COVID. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kasama ko siya, naranasan ko siya sa buhay ko, at naranasan ko yung pagpapagaling ng
Panginoon. Hindi po pwedeng tumigil ang paglilingkod sa Diyos, sa ating iglesia. Meron pong isang football player, ang pangalan niya is si Ronnie Lott. So, magaling siyang football player. Medyo matagal na yung paglalaro niya ng football, nagkaroon ng injury yung kanyang kamay. At kailangang tanggalin yung isang daliri niya. Kaya alam po natin mga kapatid kung gaano kahalaga yung isang daliri sa isang kamay. At kung may kakilala po tayo, siguro kung natatanong natin, kumusta yung kamay mo? Sigurado po tayo, hindi na to katulad ng dati. Hindi na siya ganong kalakas, umawak sa isang bagay. Pero yung pagtugon ni Ronnie Lott, doon sa kanyang nangyari, imbis na siya ay mag-retired, siya ay nagpatuloy sa paglalaro ng football. Kaya yung tamang attitude, yung right attitude ay mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya dapat po natin gawin, strengthening your grip on attitude. The value of attitude. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Sabi po sa Filipos chapter 2, verse 1 and 2, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkakaisa kayo sa puso't diwa. So, meron pong kaaliwan na binibigay ang ating Panginoon. Meron po siyang pagpapatibay ng loob. At kung ikaw ay nag-iisa, meron kang kasama. Merong kapatid kang malalapitan upang ikaw ay tulungan, upang ikaw ay payuhan. So, sabi doon, may pakikisama ng banal na spiritu upang bigyan ng kasiyahan ang mga Kristiyano. Last Saturday po, nagkaroon po kami ng biglaang Zoom. Kasama po ang mga dating kabataan ng ating iglesia. So, ang ilan po ay talagang mga lingkod na ng Panginoon. Si kapatid na Kirby po, si Pastor Jeff, si Assistant Pastor Ferdy, Pastor Larry, si Alejani, si Franz, si Pastor June, at si Ate Ever. During doon sa amin pong Zoom, talagang nakakagalak po kasi parang feeling ko mas marami yung tawanan namin kesa yung kwentuhan namin. Nakikita doon na merong kumikilos yung banal spiritu kasi magkakasama yung mga magkakapatid sa Panginoon, nagkakamustahan sa mga kalagayan sa buhay. At ako po ay blessed na blessed sa aming pong Zoom fellowship. Masaya po yung aming pong mga pagkukwentuhan doon. Ang Diyos po ay nagbibigay o nagpapaabot ng malalim na pagmamahal at tabag sa bawat mananampalataya. Kaya kung meron po tayong relasyon sa Panginoon, ito po, mararanasan po natin ito na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang katotohanan ito ay dapat magresulta ng pagkakaisa sa mga kapatid. Pag maganda yung harmony sa church, dapat ito ay magdulot ng pagkakaisa o unity. Yung iglesia po sa Filipos, bagamat siya ay payapa at maligaya, meron pong mga konting pag-aaway na nangyayari. Meron pong dalawang kapatid na leader ng church ang merong hindi pagkakaunawaan.
Maaaring siguro ito ay tungkol na rin sa gawain. Sinabi ni Pablo na nakasama niya tong dalawang to, no? Si Euodia at Syntyche. Nakasama niya sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 2 ni Pablo, tuparin ang aking kagalakan na maranasan. Kasi po, ang isa sa kagalakan ni Pablo sa kanyang paglilingkod, yung makita niya, yung mga magkakapatid, meron pong unity, meron pong pagkakaisa. Dahil alam po natin kapag merong mga problema sa church, nagkaroon ng pag-aaway, nagkakaroon ng tumitigil po yung momentum ng pagsulong sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Nawawala ng kasiglahan sa gawain. Sabi dito, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, hangarin at isang layunin. Ano ba yung layunin natin, mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoon? Una po, bigyan po natin ng kapurihan ang ating Panginoon. Pangalawa po, tayo po ay maglingkod sa Kanya. Ibahagi po natin ang Kanyang mga salita, katulong ang ating mga kapatid. Dapat po meron tayong parehong pag-ibig, no, sa iglesia na kung saan ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Ang bawat mananampalataya ay dapat ibigin o mahalin ang bawat miyembro ng katawan ng Panginoon. Hindi lang po natin pinipili kung sino yung gusto nating kausapin, hindi lang natin pinipili yung gusto nating pakisamahan, kundi lahat. Pantay-pantay yung ating treatment sa kanila, no? Sa pamamagitan po ng pagpapakita ng parehong uri ng pagsasakripisyo. Kasi po mga lingkod po tayo ng Panginoon. Pinaglilingkuran po natin ang isa't isa at ang ating pong mga miyembro. Kailangan po pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, talagang masidhi po yung ating pagmamahal sa ating mga kapatid. Dahil sila po ay bahagi, kasama natin sa iglesia. No, sabi dito, nagkakaisa sa Espiritu, ito ay nagliliwanag, nangangahulugan, may isang kaluluwa at naglalarawan sa mga tao na pinagtagpi ng pagkakasundo. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ang bawat isang mananampalataya o tayong lahat ay dapat magkaroon ng pagkakaisa. Kaya anong dapat po natin gawin? No? Strengthening your grip on attitude. No? Pahalagaan natin yung value ng attitude na to. The attitude of unselfish humility. Pag sinabi po nating humility, ito po ay pagpapakababa ng loob, pagpapakumbaba. No, pag naririnig ko yung unselfish, naaalala ko si Stephen Curry at yung kanyang koponan na Golden State Warrior sa NBA. So gumawa po sila ng isang kasaysayan. Simula 2015 hanggang 2019, lumaban po sila ng NBA Finals ng 5 taon. 5 beses po silang nanalo ng West Final at 3 NBA Championship. Paano nila na-achieve yung ganong kalaking karangalan o yung achievement na yon sa kanilang kapunan? Kasi wala pong nagpapataasan sa kanila.
No? Lahat po sila nagsishare ng bola. Kung sino yung libre, siya yung tumitira. Kaya tinawag po yung team nila unselfish team. No, kahit may maraming superstar dun sa kupunan ng Golden State, talagang maganda yung play nila. Maganda yung teamwork nila. Kaya na-achieve nila yung championship na yon. Kasi dito sa mundong ating pong ginagalawan, hindi mawawala ang kompetensya. Ang pagalingan, ang pataasan, ang pasikatan, at maging payamanan. Yan po yung mundo na ginagalawan po natin. Bihira ka makita na nagpapakumbaba. Kasi feeling nila, para kang kawawa kapag ikaw ay nagpapakumbaba. Ano ba ang dapat mentality ng mga Kristiyano? Dapat po tayo ay servanthood, tagapaglingkod. Basahin ko po yung Filipos chapter 2, verse 3 and 4. Sabi po dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Kasi tayo po, meron po tayong selfish ambition. Meron po tayong gustong abutin. Meron po tayong gustong patunayan. At minsan, ito po yung nagiging daan na kung saan nagiging mayabang ang ilan sa atin. No, pinapakita natin sa iba na tayo ay magaling. Sabi dito, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Ito po ang tanda ng pagpapakumbaba. Yung iniisip natin, hindi lang yung sarili natin, yung pamilya natin, kundi yung iba, yung ibang tao. No? Kung paano natin sila pakikisamahan ng may pagpapakumbaba sa buhay. Ang sabi po dito, Christ is the ultimate example of selfless humility. No, ang ating Panginoon ang nagpakita ng napakagandang halimbawa ng pagpapakumbaba. No, sabi po sa Philippians chapter 2 verse 6 and 8, sabi po dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Yan po yung ginawa ng ating Panginoon. Na kung saan siya ay Diyos, nagkatawang tao siya upang tayo ay iligtas, upang tayo po ay hanapin, upang tayo po ay bigyan ng pag-asa, bigyan ng magandang buhay sa hinaharap. Napakabuti po ng ating Panginoon. Attitude of genuine joy. Pag sinabi po nating joy, hindi po to katulad ng happiness. Yung kaligayahan. Dahil yung happiness po, nakadepende po siya sa magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Halimbawa po, pag birthday mo, siyempre masaya ka, birthday mo. Maraming tao ang bumabati sa iyo. No, pag Pasko, masaya ka. Kapag andyan yung mga kaibigan mo, no? Pag may mga party, may mga pagsalo-salo, nagiging masaya ka. Pero pag hindi na maganda yung nangyayari,
hindi ka na nagiging masaya. So, yung joy po ay nararanasan ng mga tunay na anak ng Diyos. No, sabi po sa Philippians chapter 4 verse 4 and 6. Sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Yan po ang sabi ni Pablo. Yung kagalakan po, nararanasan ng mga anak ng Diyos kahit sa kabila ng mga pagsubok. Kahit sa mga mahirap na sitwasyon, kahit sa mga pagkakataon na parang hindi mo na alam kung anong mangyayari, naroon yung kagalakan. Kasi alam mo po, alam po natin, no? Kasama po natin ang Panginoon. Naandyan po siya. Ginagabayan po tayo, pinapalakas po ang ating loob. Kaya yung kagalakan na yon, nararanasan natin sa ating buhay. Yung totoong kagalakan ng mga tunay na anak ng Panginoon. Sabi po sa Filipos chapter 5 and 6, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan, loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. Sabi doon, kapag ikaw ay may kagalakan, natututo po tayo. No? Pag may kagalakan po tayo po ay nakukontento sa buhay natin. Hindi po tayo naghahanap ng kung ano-ano. No? At dahil doon, nagbibigay po tayo ng kalakasan sa ating mga kapatid. Nagiging generous po tayo. Nagkakaroon po tayo ng awa sa mga kapatid natin na nagkasala, nagkamali, at nabigo sa kanilang bungay. Ito po ang bunga ng kagalakan. Ito po ay positibo na nangyayari sa mga taong anak ng Panginoon. Doon sa verse 6, no, ang sabi po doon, pag tayo po ay nag-aalala, ay nagpapakita po ito ng kawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. No, sa kanyang karunungan, sa kanyang kapangyarihan. No, kailangan magalak po tayo sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng kagalakan sa buhay dahil kasama po natin ang Panginoon. Pagbulayan po natin ang kanyang mga salita, no, sa araw-araw. Ito po ang magiging gamot o magiging panlunas sa ating mga kabalasaan sa buhay. Lahat po ng mga paghihirap, mga nangyayari sa paligid po natin, meron pong layunin ang Panginoon. Kailangan po nating gawin ay manalangin, nagsusumamo, na nagpapasalamat sa ating mga puso. Alam ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Alam ng Panginoon ang ating mga kalagayan. Alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Lagi po natin siyang bigyan ng kapurihan sa lahat ng ating pong ginagawa. Sabi po sa Filipos chapter 4, verse 8 and 9. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong
natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi po, strengthening your grief on attitude. Ano po yung dapat natin gawin? Mga kapatid, sa panahon ngayon, no, sabi doon, yung mga natutunan natin sa salita ng Panginoon ay dapat po nating sundin. Dapat po nating gawin. Katulad ng pagsunod ni Pablo sa Panginoong Hesus. Ano ba yung dapat ilaman ng ating mga isip? Kundi yung mga mabubuting bagay na magtutulak sa atin upang magpatuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Ulitin ko po, palakasin po natin ang ating attitude, yung right attitude na tinuro sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Magandang umaga po at purihin po ang Panginoon. God bless po sa ating lahat.